Welcome back again sa ating YouTube channel. It's me, Rex Vlog. So pag-uusapan natin ngayon ang ating Aerox 155. By the way, kumusta kayo dyan sa inyong mga lugar? Kumusta ang hataw ng ating gasolina ngayon? Sa matinding pinagdadaanan ng ating bansa ngayon, itong krisis ng ating mga gasolina. Kaya ito, kasama yan sa pag-uusapan natin ngayon sa ating Aerox 155. So dahil nga guys, sa sobrang mahal na ng gasolina ngayon, kung makikita ninyo guys yan, ayan, lahat yan guys, ayan, GBT, nag back to stock tayo guys. Mga spring natin na nakakalagay dito ay JBT, clutch spring, tsaka JBT na center spring, JBT na pulley, JBT na pipe, JBT na flyball. Lahat ng yan guys ay binalik natin sa stock na settings niya. So ang settings niyan dati ay street JVT tayo. So ngayon this time ay nagbalik tayo sa all stock. So itong ating JVT guys, ayan, itong ating panggilid ay all stock na. So kahapon lang tayo guys nagpalit ng stock from JVT na settings natin, pinalitan natin ng all stock na settings niya. Magmula sa nung pauwi na ako, magmula sa 60 up to 70 km per hour na takbo niya, parang nag-i-skid na siya. Parang dumudulas, tapos parang may ugong. Pag hinirit ko siya, tapos pag pitik ng 60 or 70 from parang gaganon siya, tapos nag-i-skid. Hindi ko alam. Nagtanong ako sa ibang grupo, sa grupo ng Aerox version 1, version 2, version 3, Aerox version 1, version 2, version 3 Philippines. Sabi nila baka daw nag-RPM drop. Hindi ko alam sa mga naka-experience dyan guys kung ano yung nararamdaman ng Aerox ko ngayon sa ganong sitwasyon. Wala namang ginalaw, binalik lang yung settings, stock settings niya. Kasi matagal ko rin gamit, almost 2 years ko din gamit yung GVT na straight. Ayan, tapos ngayon nag back to stock ako. Bakit ganon? Sabi may maraming dalawa yung nag-comment doon na baka RPM drop dahil nasanay na daw ako sa mabilis na settings dahil naka GBT ako. Ngayon naka-stock na siya. Baka RPM drop daw siya. So ano nga ba yung RPM drop guys? So ako kasi first time ko pa lang yan, nabasa ko lang sa comment. So pa-comment din guys kung bago lang kayo sa bago lang sa inyo nangyari yung mga ganon din. Yung na-experience nyo din yung ganon. So ito kasi guys, yung spring natin na JVT, ang settings nito guys ay 1,200, tapos yung clutch spring 1,200, JVT na pulley. Flyball natin guys straight 11. Tapos naka JVT version 3 tayo na tambucho pipe. So ngayon, yun nga, gaya ng sabi ko, nag back to stock tayo. So itong motor natin guys ay magti 3 years na din at naka-reach na rin tayo ng almost 48,000 ang odo niya. So medyo tumataas na din ang ating odo. Syempre daily use tayo guys. At ito, astig din ito guys pinalitan ko. Ito yung stock seat niya. Pinalitan ko siya, pinababa ko siya konti. At ang angas nito guys kasi camouflage siya. Ang ganda. Yan. Yan yung naipalit natin. Tapos ito, yung tawag dito, handle grip niya. Ito yung handle grip niya guys ay angas nito guys. Kasi ito ay tatakpan kasi siya. Parang siya. Parang aluminum yung color niya. Napakaganda, napakakapit yung grip niya. At napakalaksa rin niyang tignan. Yan siya guys. Yan kung nakikita nyo. So yan na. Ngayon yung ating Aerox. So yun guys. Sa lahat ng nakakanood ng aking video, huwag kalimutang mag-subscribe, Rex Vlog. Ganon din sa aking Facebook. Pa-follow na din, Rex Vlog. So, yun lang yung naitanong ko guys ngayon.
kung bakit nagkakaroon ng skid o yung parang nalulos yung power niya during 60 to 70 na takbo niya, 60 to 70 kilometer per hour. Sumasabay kasi siya guys kapag lumabas na yung VVA niya, sumasabay yung ugong niya na para bang walang pwersa. Pag ibibigla ko siyang ihirit, nag 60 or 70, nag-i-skid siya. Pero ang nangyari guys, kapag dinahandahan ko naman siya, wala namang ganon. So yun lang, sana masagot nyo dyan guys. Humingi ako ng opinion sa inyo kung anong magandang gawin. Kung dapat bang ibalik na lang sa JVT or stay stuck na tayo kasi mahal na yung gas. So yun lang guys. Salamat sa panonood. Kung bago ka lang sa akin, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat!